Sound check. Sa magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Welcome po sa Sunday morning worship service. This is Jesus Christ Baptist Church. At ito ho ang unang part ng atin hong gawain tuwing Lord's Day, ang ating Sunday School. At tayo nagpapasalamat sa Diyos sa patuloy niyang kahabagan at biyaya sa atin. Medyo makulimlim ang umagang ito, pero ramdam pa rin ang init. Sabi nga yung pagiging alinsangan, yung humidity ay matindi ho ang tama. Nevertheless, purihin pa rin ang Panginoon sa kanyang kahabagan at biyaya sa atin. Maaaring iba sa inyo nagtatakaan itong maraming electric fan sa harap na ito, sa side na ito. Well, dahil last Sunday, nawalan ulit ng kuryente ang mga saksakan ng church. So, just hindi pa rin natin tinanggal, just in preparation na ayos na ho. Kagabi lamang ng Meralco yung ating kuryente. Pero hindi pa natin inalis just in case. So kung mag-survive ngayong araw na ito, purihin ang Panginoon, or mag-push through, at aalisin na ho yan dyan. So muli, ay purihin ang Diyos sa bawat isa ho sa atin, and we are very much excited dahil next Sunday ay magsa-celebrate ho ng ika-14 na taong anibersaryo ang iglesia ho na ito ng Panginoon. At ang ating tema is United in the Gospel. And our preaching tuwing Sunday morning since the first Sunday of May is about the Gospel. At mamaya, I am very much looking forward sa ating pag-aaral because of the certainty of the Gospel, ang katiyakan ng Ebanghelyo na atin hong sinasampalatayan. But before we go there, mamaya ho sa ating worship service, tayo ho yung papatuloy sa ating pag-aaral sa ating Sunday School about worship, patungkol sa pagsamba. Bago ho yan, tayo ho yung magstayong lahat, at tayo ho muna ay umawit. Tayo po yung mawit sa Panginoon. Awitin po natin, The Bible Stands. The Bible stands to the hills, may tumble in the
to the hills may tumble into dirt. We stand when the earth shall crumble. I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. The Bible stands every test. We give it for its victories divine. By grace alone, I expect to live it and to prove it and make it mine. The Bible stands to the east, may tumble into dirt. We stand when the earth shall crumble. I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. Magsiupo na po lahat. Ayan, purihin po ang pangalan ng Panginoon, and it's not pastor's stand, amen? Kung hindi, kung ano ang salita ng Panginoon. Ito ang pangunahing otoridad sa ating pananampalataya, and this is the supreme authority na ibinigay sa atin ng Panginoon, and dito natin binabase ang atin hong gawain ng pagsamba. And much of us, marami, sad to say, maraming mga mananampalataya ay hindi pa naupuan ang paksa ng pagsamba. Ano bang sinasabi ng salita ng Diyos sa pagsamba? And ito ang storya ng marami sa atin. Marami sa atin ang ating pagsamba ay dulot na lamang ng tradisyon. Tama? Nakalakihan natin, yun ang ginagawa. Pero we don't have really that biblical foundation why we do these things and why we don't do other things. At ang gusto ko natin, kaya natin pinag-aaralan ho ito, ay talagang matungtong sa salita ng Panginoon ang napakahalagang gawain na ito ng pagsamba natin sa Diyos. Before we go further sa atin hong review and pag-aaral ngayong umaga, tayo ho muna ay manalangin. Let us pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri at pinapasalamatan ka, Panginoon, sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan, O Diyos, na ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay hindi maikakaila na nararanasan naming patuloy, sapagkat bawat hininga namin, Panginoon, ay hindi kami karapat-dapat. Malinaw sa iyong salita, O Diyos, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, at lahat kami ay nagkasala na laban sa iyo. Pero narito patuloy ang iyong kahabagan, Panginoon, kami buhay pa, kami humihinga, at lalo't higit salamat, O Diyos, sa iyong dakilang biyaya at pagmamahal na kami, ang mga tunay na sumasampalataya sa Ebanghelyo, ay iyong iniligtas. Ginawa mong bahagi ng iyong pamilya at merong buhay na pag-asa, merong tiyak na pag-asa dahil sa Ebanghelyo ng aming Panginoong Hesukristo. Lord, ang mga bagay na ito ay sapat na rason upang kami ay patuloy at palagi ang sumamba sa iyo. At yung itinakda, Panginoon, ng isang araw upang ang iyong mga mananampalataya ay magsama-sama upang purihin ka, upang luwalhatiin ka. At nag-utos ka sa amin na huwag itong pabayaan. Kaya Panginoon, tulungan mo po kami, ingatan mo po kami sa aming pag-aaral, O Diyos, bigyan mo kami ng liwanag at gabay mula sa iyong salita. Ilayo mo kami, Panginoon, sa kayabangan at mga maling paniniwala. At nawa, Panginoon, na lahat ng ito ay magdulot ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Patawad, O Diyos, sa aming mga pagkakasala laban sa iyo. At muli, O Diyos, nawa sa lahat ng ito ay maluwalhati ang pangalan mo. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. At before I forget, ay pag-pray ho natin sila Sister Casey at si Brother John, ang buong Peñaflor family. Sila ho ay, I believe, sa ngayon ay baka on the way na pauwi dito sa Pilipinas. If you remember, nag-prayer request tayo patungkol sa tatay ni Sister Casey. At kahapon siya ay pumanaw na. So sila ay pauwi. At pag-prayin ho natin yung safety nila, and also not just yung lamay, but also yung Lord willing ay maisama na nila ngayong uwi na ito. Pagbalik nila ay kasama nila yung kanilang mga anak. So let's pray for traveling mercy and comfort sa kanila pong buong pamilya. So let's go straight sa atin hong pag-aaral. Mag-review tayo muli. Worship, this is our greatest priority. Ang priority number 1, hindi lamang ng Kristiyano, kundi ng bawat nilalang ng Diyos, dahil lahat ng tao ay hindi kumita ng pera.
Ang priority number 1 ay ang pagsamba sa Panginoon. At yes, we are dealing with our daily worship, sa ating araw-araw na pagsamba, personal worship, pero mas magko-concentrate tayo sa bulk ng ating pag-aaral in our corporate worship. Yung Lord's Day na tayo nagsasama-sama upang sumamba sa Panginoon. Now, pinag-aralan natin kung ano ang relasyon ni Jesus sa ating pagsamba. Hiwalay kay Jesus, walang pagsamba na katanggap-tanggap sa Diyos. Okay? Hiwalay sa tunay na relasyon, pananampalataya kay Jesus, walang pagsamba na katanggap-tanggap sa Panginoon. Then therefore, masasabi natin ang pagsamba ng mga Muslim, pagsamba ng mga Hindu, pagsamba ng mga Buddhist, at lahat pa ng mga relihiyon na nagre-reject sa Panginoong Hesukristo bilang Diyos na nagkatawang tao at tanging tagapagligtas, ang kanilang mga pagsamba ay walang kabuluhan at hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. Number next, ganito, doon pa lamang kita natin yung kahalagahan ng teolohiya at doktrina sa pagsamba. At again, yung katotohanan na ang teolohiya at doktrina ay mahalaga. We cannot do away with that in our worship. The very idea of worshiping God, bakit mo siya kailangang sambahin? Papasok ka agad sa theology. Papasok ka agad sa doktrina. Ayan. So, hindi pwedeng ihiwalay ang pagsamba sa doktrina. Hindi ito emotional high lamang. Hindi ito basta naupo ka lang, pumasok ka lang sa simbahan at nagtiis ka ng 1, 2, 3 oras at pagkatapos ng lahat ng programa, uuwi ka at quote and unquote, ikaw ay sumamba na. No. Hindi ho ganun ang pagsamba. Number next, our skills and our worship. Pinag-aralan natin ito, yung ating mga kakayahan. At may danger na ma-overvalue ang skills at may danger din naman na ma-undervalue ang skills. At ang kalooban ng Panginoon ay i-utilize at i-stir up, i-improve natin ang mga skills na ito for His glory. Hiningan ko lang siguro, Brother Tristan, pakicheck yung mga bintana. Baka may mga naiwang bukas. Dahil last Sunday, nag-open window tayo dahil malakas ang pasok ng ingay, lalo na sa side ho na ito. Paki-double check lang. Number next, pinag-aralan ho natin what we do when it is not Sunday and our worship. Ano ba yung ginagawa natin pag hindi ho linggo? Ano ba yung buhay natin? Paano ba tayo gumagawa? Kamusta ba yung relasyon natin sa ating kapwa-tao? Pag hindi Sunday, kung inyong naalala, sabi natin na pag Sunday, sa loob ng church, napakahusay nating, magpigil, mag-filter. Pag nasa loob ng church, yung mga lumalabas sa bibig natin, hallelujah, praise the Lord, amen, salamat sa Diyos, kapatid. Pero paglabas ng church, ano kaya ang lumalabas sa bibig? Pagkasama mo na yung mga kaibigan mo, kapag kasama mo na yung mga kaklase mo, pagkasama mo na yung mga katrabaho mo, o yung mga kapwa mo driver, ano na yung lumalabas sa bibig? Hindi lang yung lumalabas sa bibig, kundi yung bawat aspeto ng ating buhay. At narito ang katotohanan, no amount of conformity to worship externals will ever make up for the kind of life we live outside of the Lord's Day worship services. Na kahit na very much involved ka sa programa sa araw ng linggo, hindi ito maipangtatakip kung paano tayo nabubuhay mula Lunes hanggang Sabado. Not only Monday to Saturday, even Sunday afternoon, pag wala ka sa loob ng church, pag umuwi na, paano ka nakikitungo sa iyong mga magulang? Paano ka nakikitungo sa iyong mga anak? Paano tayo nag-handle ng mga resources na binigay sa atin ng Panginoon? At lahat ng ito ay merong epekto sa ating pagsamba sa Panginoon. Number next, ang challenge natin na ito, our daily lives should be examples of worship and an adornment of the truths we proclaim. Ang ating pang-araw-araw na buhay, kahit hindi linggo, ay kinakailangan maging ehemplo ng isang buhay na sumasamba sa Diyos. Naalala ko ho yung patotoo ng isang theologian, si Brother Kevin Bowder. Nung siya ay nag-doctorate sa kanyang pag-aaral sa ministry, ay napilitan siyang magtrabaho
at nagtrabaho siya sa isang printing press ng mga resibo at ang sabi noong boss niya, Bowder, bakit ka laging on time? Paano nangyari na ikaw na pinakabago ay laging on time, hindi ka nag-undertime at lagi mo nakakamit yung quota? Ang ganda ng performance mo, okay no okay. Paano nangyari na ikaw na pinakabago, kumpara doon sa mga seniors na nag-late, undertime, hindi namimit yung quota, hindi maganda yung quality ng gawa? Ang sabi ni Brother Kevin Bowder, sabi niya, hindi ho kasi ako nagtatrabaho para sa inyo. Nagtatrabaho ako para sa kaluwalhatian ng Diyos. Well, yes, in a sense, nagtatrabaho sa kumpanya, pero kagaya nung sinabi ni Pedro o sinabi ni Pablo sa mga slaves, mga Kristiyanong slaves, that you should obey your masters in the flesh as unto the Lord para magbigay kaluwalhatian sa Panginoon. At dapat yung ating pamumuhay, hindi lamang sa mga empleyado, bakit sana makita ng mga kapitbahay, Mare, bakit ganun ka sa mister mo? Or Mare, bakit ganun yung gawain mo sa bahay? Or sa tawin ka ng kaklase mo, uy, ganito, bakit ganyan ka mag-aral? Bakit ganyan ka mag-handle ng assignment? Bakit ganyan ka magsalita at makitungo sa mga kaklase natin? Anong meron? Well, napakaganda sana ay meron kasing pagsamba sa Panginoon. Merong puntirya na maluwalhati ang Diyos. At nawa ang ating mga buhay ay maging palamuti ng mga katotohanan na ating inihahayag. As Paul said and encouraged Timothy, let no man despise thy youth. Again, si Timothy ay batang pastor, late, maybe late, mid-30s more or less. At kumpara, I could even feel, minsan, nung bago pa lamang akong pastor, ay marami sa church ay mas matanda sa akin. At maaaring ito maging napaka-challenging. So ang utos at encouragement ni Pablo kay Timothy ay be an example of the believers. Maging halimbawa ka ng mga mananampalataya sa iba't ibang area ng buhay. In word, conversation, charity, spirit, in faith, in purity. And we took time to look at this. Yes, nagkaroon na tayo ng mga pag-aaral, preaching about this text. At nawa, ito yung maging paalala labang sa atin. So una, ang sabi ng salita ng Diyos, in word, in speech. At sa panahon ho natin ngayon na maraming mga tao feeling entitled na laging sabihin yung laman ng isip nila. Lalo na sa social media. Hindi lamang verbal but in other forms of communication, online, text messages, posts, in whatever way we try to communicate, ay kailangan nating maging maingat na kailangan. Mamaya makikita natin kung anong sinasabi ng salita ng Panginoon. Sabi nga ni Bob Coughlin, God wants our speech to be sound, gracious, truthful, and edifying no matter where we are or whom we're with. Gusto ng Diyos na ang lumalabas sa ating bibig o ang komunikasyon na lumalabas sa atin ay maging malusog, maging mabiyaya, maging totoo at magiging edifying or nagbi-build up sa iba. Nasaan man tayo o sino man yung ating kasama. Hindi lang sa loob ng church, kundi maging sa labas ng church. Sabi na Ephesians chapter 4 verse 25. Wherefore, putting away lying. Alisin ang kasinungalingan. Speak every man truth with his neighbor, for we are members of one another. So ang ating speech must be true. Ang ating mga sinasabi ay dapat maging totoo or ito ay katotohanan. And then ang paalala sa verse 29, let no corrupt communication proceed out of your mouth. Sa Tagalog, sa medyo slang na translation, sana walang bulok na lumalabas sa ating bibig. Sana walang basura na lumalabas sa ating bibig pag tayo ay nagsasalita. Maniwala ho kayo, meron akong kakilala na tuwing nagsasalita, kung hindi sa simula, sa gitna at sa dulo ng pangungusap, ay laging nahandun yung mga mura. Lola siya, isang lola, nakausap niya yung kanyang mga apo niya na 4, 5, 7 years old, minumura niya. Araw-araw. Again, napakahirap kung sabi nga ni James, kung naalala niyo sa James, pwede bang sa isang balon kukuha ka ng tubig na mapait at tubig na matamis? Hindi.
At gayon din naman, sa iisang bibig, huwag nawang lumabas ang pangmumura sa taong gawa sa imahe ng Diyos. And then pag nasa church ka, pupurihin mo ang Diyos. Huwag. Let no corrupt communication proceed out of your mouth. Kasi ano daw yung dapat lumabas sa ating mga bibig? That which is good to the use of edifying. Makaka-build up. In other words, makakatulong na mga pananalita that it may minister grace unto the hearers. Nagiging gracious ito. Nagiging daluyan ito ng biyaya sa mga nakikinig. Nawa ang ating mga pananalita, again, not just verbal but also any means of communication should serve as a means of grace sa iba na atin hong nakakausap. Now, not just in speech but also in conduct sa ating mga kilos, sa ating mga ginagawa. God expects us to set a positive example through our conduct. Tayo ay inuutusan ng Diyos na dapat maging positibong halimbawa sa paraan ng ating mga pamumuhay as we do things. And isa sa mga maaaring magbubukod tangi, ang unbelievers nagtatrabaho. Yes, ang mananampalataya nagtatrabaho din. Ang hindi mananampalataya naglalaba. Ang mananampalataya naglalaba din. At ano ang magiging pagkakaiba? Ang magiging pagkakaiba ay puntirya. Ang puntirya ng unbeliever, kumita lang ng pera. Ang puntirya ng mananampalataya, maluwalhati ang Diyos. Ang puntirya lang ng nanay na unbeliever ay maging malinis yung damit para maisuot yung kanyang pamilya. Ang puntirya ng nanay na mananampalataya ay maluwalhati ang Diyos. At ito ay magkakaroon ng epekto sa ating mga ginagawa. At muli, paalala, a good performance on Sunday does not cover for the sins committed days before or on other days. Yung magandang performance pag linggo. Again, maaari tayo pumili ng magandang damit, mag-behave ng maayos, kumanta ng maganda, magsalita ng pino sa loob ng bahay-sambahan. Pero yung ating mga gawain at pamumuhay sa labas, ito ay kita pa rin ng Panginoon. Ang sabi ng salita ng Diyos, if you remember, we went through this last Sunday sa Isaiah chapter 1 verse 15. Kung yung naalala, narito ang bayang Israel, they are very faithful sa temple worship. Kuha? Faithful sila sa mga offerings, faithful sila sa mga inutos ng Diyos na dapat nilang gawin sa kanilang pagsamba sa Panginoon sa templo. At pero ang sabi ng Panginoon sa verse 15, and when ye spread forth your hands, I will hide mine eyes from you. Yea, when ye make many prayers, I will not hear. Your hands are full of blood. So kahit gawin natin ang mga externals ng pagsamba, hindi baliwala sa Diyos yung paraan ng ating pamumuhay. Ano ang sabi ng Panginoon? Wash you, make you clean. Put away the evil of your doings from before mine eyes. Cease to do evil. It's a call for repentance. Ikaw ay maghugas, ikaw ay maglinis, ikaw ay huminto sa paggawa ng masama. At hindi lang basta hihinto ka sa paggawa ng masama. At maraming mga tao, basta Brother Paul, wala naman akong ginagawang masama. Well, that's good. Salamat sa Diyos kung wala kang ginagawang masama. Now, ang tanong, anong ginagawa mong mabuti? At doon tayo madalas nagkukulang. At ang sabi ng salita ng Diyos, not just cease to do evil. Pagdating sa verse 17 ba? 17. Learn to do well. So it's not just to cease to do evil, learn to do well. Seek judgment, relieve the oppressed, judge the fatherless, plead for the widow. So again, these are all good deeds na mga inuutos ng Panginoon na dapat gawin. So hindi sapat na ginagawa mo lamang ang mga ginagawa sa templo, sa gawain ng pagsamba. Concern ng Diyos sa buhay natin, labas sa templo. Kung paano tayo gumagawa. Kung paano tayo namumuhay. At salamat sa Panginoon kung yun naalala, pag tinuloy yung verse na yan, ang sabi ng Panginoon, come, let us reason together.
Kahit na ang kasalanan mo ay napakatingkad, ito ay pwedeng mahugasan at maging puting-puti na parang niebe. At alam natin sa ayon sa salita ng Diyos, ang tanging paraan para mahugasan ng kasalanan ay ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Now, not just in conduct, hindi lamang sa ating pamumuhay, sa paraan ng ating mga ginagawa, tayo dapat maging halimbawa at maging mapagbantay, kundi konektado rin sa ating pagsamba sa Panginoon ng ating pagmamahal. The very first commandment is to love God. Tama? At ang susunod na commandment is to love your neighbor as yourself. Sabi ng ating Panginoong Jesus ay the second one is an outflow of the first. Bakit? No claim of loving God is valid if we do not love our neighbor, or particularly, sabi nga ni John, if any man say, I love God and hated his brother, he is a liar. Minsan I believe, hindi ko maalala kung kanino ko nasabi ito. Dahil dyan sa kay Pumbo, minsan paghapon, pupunta kami sa mga binan ko at panahon ng labasan ng simbahan. At isang malaking pagkakaiba ay karamihan na lumalabas sa simbahan walang pakialamanan sa isa't isa. Tama? At isang malaking pagkakaiba sa tunay na iglesia at sa tunay na mga mananampalataya at sa mga tunay na magkakapatid sa Panginoon may pakialam. Bakit? Dahil may pagmamahal. Ngunit kung wala kang pagmamahal sa iyong kapatid na iyong nakikita, ang sabi nga, For he that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen? It's unthinkable. Hindi pwede. Sasabihin mo, mahal mo ang Diyos, pero wala kang pagmamahal sa mga kapatiran. Isang paraan para makita ang pagmamahal natin sa Diyos ay sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapatiran. Now, huwag yung sana pagkamalian. It doesn't necessarily follows na pag concern ka sa mga tao sa loob ng church, mahal mo na ang Panginoon. Hindi lagi. Pero ito ang tiyak, kung totoong mahal mo ang Panginoon, mamahalin mo ang mga kapatiran. Para bang, hindi po rin gumagawa ng mabuti ay Kristiyano na. Pero narito ang katiyakan, kapag totoong Kristiyano, gagawa ng mabuti. Nakuha niyo yung pagkakaiba. So sa ating pagmamahal, it is not merely being a natural people person. Meron mga taong ganun. People person, talagang hindi mo kakilala pagpasok mo pa lang sa kwarto. Ay, hello, kamusta ka? Hey, good morning, welcome. Talagang people person. Meron mga taong ganun. Parang 10 years mo nang kakilala, hindi mo pa alam yung pangalan. Very good sa mga tao. But this love is the work of the Holy Spirit. It's the fruit of the Holy Spirit. This is the first in the list. But the fruit of the Spirit is love. Therefore, if it is the fruit or the work of the Holy Spirit, may mga katangian na ito. Ang love na ito ay magre-reflect ng pagmamahal ni Kristo. Naalala niyo, minsan may nagtanong dito sa church, anong pagkakaiba si Jesus kumakain kasama ng mga makasalanan? Well, kumakain siyang kasama ng mga makasalanan para tawagin sila sa pagsisisi. Hindi siya nakiki-join sa kasalanan. It will be a love that conforms to the Scriptures. Mamaya makikita natin ulit. Nakita natin last time. Ano ba yung mga katangian ng love sang ayon sa salita ng Diyos? 1 Corinthians chapter 13. It will be a love that strives for and desires that God is glorified. Ang layunin ng pagmamahal na ito ay maluwalhati ang pangalan ng Panginoon. So not just in love, but also in spirit. I believe dito tayo natapos last Sunday, and this is our new material today. We must be an example in spirit. Now, yung spirit dyan, it doesn't mean our immaterial part. Again, ang tao ay material, physical, and spiritual. Pero hindi yun. In spirit, it means in our attitude, in our motives. Minsan ginagamit na rin natin yan, yung sa Tagalog, huwag ka maingay. Iba espiritu niyan ngayon. Nakanyan, may ibang espiritu siya. Pag masainit ang ulo, minsan yung attitude
ang pinapatungkulan. So, we are to be examples not just in our outward actions but also in our inward disposition and motive. Tayo ay dapat maging halimbawa at magsikap sa biyaya ng Diyos na maging mabuti, hindi lamang sa ating panlabas na ginagawa, kundi sa ating panloob na disposisyon o mga motibo na nasa likod ng ating ginagawa. Bakit ba natin ginagawa ang isang bagay? Ano ang rason? How often can a seemingly godly action finds its roots from ungodly motives? And ito ay panganib sa bawat isa. Na ano? Na seemingly pwedeng mangyari na ginagawa mong isang makadiyos na gawain, ngunit ito naman ay nag-uugat sa hindi makadiyos na motibo. So pwede palang mangyari that you are here in church, tama? Going through the worship program, singing good godly songs. Maaaring may ministry ka pa. Pero kung ito ay nag-uugat sa motibong hindi sang-ayon sa Panginoon, masasabi natin ito ay nagiging kasalanan pa. Example, sa Matthew chapter 6 verse 1, ang sabi ng Panginoong Jesus, "Take heed that ye do not do your alms before men, to be seen of them. Otherwise, ye have no reward of your Father which is in heaven." Utos ng Diyos na magbigay limos. Okay? Utos ng Diyos na tumulong sa mga nangangailangan. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, mag-ingat ka. Mag-ingat ka. Bakit? Posibleng mangyari na gagawin mo ang pagtulong, gagawin mo ang pagbibigay limos para makita lang ng mga tao. Para masabi lang na mabait ka. Para lang maging magaang ang pakiramdam mo sa iyong sarili. At gaano karaming pagkakataon na ako nakakapakinig ng mga interviews. Ini-interview sa mga sikat na tao, nagdo-donate sila sa ganitong foundation, tumutulong sila sa ganito. Bakit mo ginagawa yan? Bakit ka tumutulong? Well, because I want to feel good. Kita niyo yung malaking pagkakaiba? Ang punteriya pa rin nila ay yung sarili. Hindi maluwalhati ang Diyos. Ang layunin pa rin talaga nila, ginamit lang nila yung pera. Yes, maaring unimaginable amount ng pera na itinulong nila sa mga nangangailangan. At ito yung ginawa nila para sa kanilang sarili. Well, dito particularly, ang binibigyang pansin ng ating Panginoong Jesucristo ay yung mga relihiyosong ipokrito. Na ginagawa nila ang mga aksyon ng relihiyon para makita ng mga tao. At hindi lamang yun, sa Matthew chapter 6 verse 5, ang sabi, "And when thou prayest," pag ikaw naman ay nanalangin, "thou shalt not be as the hypocrites are." Pag nanalangin ka, huwag ka tumulad sa mga ipokrito. Bakit? "For they love to pray, standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, they have their reward." At pwedeng mangyari, mga young people, dahil nangyari sa akin, ginagawa mo yung ginagawa sa church para makita ni crush. Pwedeng mangyari. You're going through, you're doing the things in the church, may ministry ka pa, pero ang layunin mo ay para hangaan ka nung crush mo. Ang sabi ng salita ng Panginoon, huwag daw tayong maging kagaya ng mga ipokrito. Verse 16, "Moreover, when ye fast." So, nung una, giving alms, pagbibigay limos. Pangalawa, prayer. Pangatlo, fasting, pag-aayuno. Lahat ng ito ay makadiyos at magandang gawain. Ang sabi ng Panginoon, "Be not as the hypocrites of a sad countenance, for they disfigure their faces, that they may appear unto men to fast. Verily I say unto you, they have their reward." Talagang sinasadya nilang, ba't ganyan ang itsura mo, kapatid? Nagpa-fasting kasi ako. Sabi ng Panginoon, maligo ka, mag-ayos ka, para hindi ka mukhang nagpa-fasting. Pero alam ng Diyos, kahit hindi malaman ng mga tao. So muli, ang punto ito,
External godly actions can be turned into sinful performances with ungodly motives. Ang mga quote-unquote tila baga makadiyos na gawaing panlabas ay maaaring magbago at maging sinful performances. Muli, while you're doing quote-unquote good, ang paglilimos ba mabuti? Yes. Ang pananalangin ba'y mabuti? Yes. Ang pag-ayuni ba'y mabuti? Yes. Sa panglabas na paningin, lahat ng ito ay mga quote-unquote gawaing mabuti, ngunit kung ang motibo ay mali, hindi ito lalagpas sa paningin ng Panginoon. Pwede niyong madaya si Brother Paul. Guess what? Pwede kayong madaya ni Brother Paul. Pero hindi natin madadaya ang mata ng Diyos. Never nating madadaya ang mata ng Diyos. We must keep watch over our hands' works and our hearts' motives and desires behind the acts of love that we do. Kailangan nating bantayan ang mga ginagawa ng ating mga kamay. Hindi lamang yun, kundi ang mga motibo at nasa ng ating mga puso na nasa likod ng mga gawain ng kahit na gawain ng pag-ibig na ating ginagawa. O gawain ng pagsamba na ating ginagawa. So in spirit, we must be examples. Bigyan ako ng halimbawa, at ito'y narinig ko mismo sa isang sikat na pastor. Hanggang ngayon, sikat pa rin siya, diyan sa gawing Pasay. Na in-interview namin nung third year ako sa Bible College. At isa sa mga hinalimbawa niya, pinagmamalaki niya, kita niyo yung church na yan. Ang nagtayo ng church na ito ay mga members ng church. Walang masama. Walang masama. Itong mga bakod na to, ang naglagay ng mga hollow blocks na yan ay mga doktor. Ang naglagay ng mga ay mga inhenyero, mga electrician, at mga Nagmamalaki niya na yung mga doktor daw sa church nila ay nagle-laborer sa construction sa church. Nothing really wrong. Okay? Hanggang sa sinabi niya sa amin, yung mga tao na yan dati ay mga bata na tinulungan namin. Walang masamang tumulong. Okay? Walang masama ba tumulong sa mga bata? No. Particularly, ang pinupunto niya, tinulungan nilang mag-aral yung mga bata. Meron silang parang sponsorship or scholarship. Ayun, parang scholarship na ginawa doon sa church. At ang sabi niya sa amin, kaya maganda mag-invest kayo sa buhay ng mga bata sa church. Para pag malalaki na sila. Ang tawag ngayon doon ay ROI. Return of investment. So ang layunin nitong pastor na ito, kaya siya tumulong, ay para may bumalik. Very sad. Very sad. Ang sabi ng salita ng Panginoon, paalala sa mga manggagawa, ang sabi ni Apostol Pedro sa mga pastor, feed the flock of God which is among you, taking oversight thereof, not by constraint but willingly. Isa ito sa mahalaga sa mga pastor at magpapastor, hindi yung napipilitan lamang, kundi na doon yung kusang loob. At ang mahalagang paalala dito ni Apostol Pedro, not for filthy lucre. Bro, paano yung filthy lucre? Translation, dirty money. Huwag maduming pera. Huwag pera ang habol. Huwag pakinabang ang habol. But of a ready mind. May kahandaang isip, handa kang maglingkod talaga. So again, yung spirito, yung motibo na nasa likod ng ating mga aksyon ay kailangan at nawa. Again, napakarami natin pwedeng ibigay na halimbawa. For example, sa mister, sa akin, isang challenge. Na kailangan kong, yes, bakit mo gagawin ang mga gagawin sa iyong misis? Hindi lang para sarapan niya yung luto. Hindi lang para sumunod siya sa akin. Hindi. Di utos ng Diyos na mahalin ko ang asawa ko. At isang paraan para malawalhati ko ang Diyos ay sa matapat na pagmamahal ko sa asawa ko. So again, not just in our corporate worship,
Pero napakahalaga na sa ating pang-araw-araw na buhay ay maging halimbawa tayo, maging sa motibo, kahit na hindi ito nakikita ng mga tao. Pero kita ito ng Panginoon. Number next, we must be examples in faith. Faith. Now, sinabi ko agad dyan, best understood as faithfulness or commitment. Be an example. Ito yung sinasabi ni Pablo kay Timothy. Timothy, be an example in faithfulness. Dapat maging halimbawa ka ng katapatan. Maging halimbawa ka ng commitment. Faithfulness to God, faithfulness to His truths, faithfulness to His people, that is the brethren, the church, faithfulness wherever God called us. Yung katapatan, saan naman tayo tinawag ng Panginoon, sa anumang gawain tayo nilagay ng Diyos. Nawa, masumpungan tayong may katapatan. Muli, kung naaalala niyo ho, sinabi natin nakaraan, ang pagkakaiba ng isang Kristiyanong inhinyero sa hindi Kristiyanong inhinyero, pareho silang pwedeng gumawa ng project na maganda. Pero yung hindi Kristiyanong inhinyero, uuwi sa bahay at maaaring bubugbugin niya yung misis niya, wala siyang pakialam sa mga anak niya, at may message niya yung babae niya. Pero yung Kristiyanong inhinyero, gagawin niya yung kailangan niyang gawin na may katapatan at kahusayan, pero pag uwi niya, ay gagawin niya pa rin ang kanyang katungkulan bilang isang mananampalataya. So yung katapatan natin sa Diyos, katapatan natin sa kanyang mga katotohanan, sa ating mga mananampalataya, kapwa mananampalataya, at maging saan man niya tayo tinawag. As a minister, dapat tayo, ako particularly bilang pastor, dapat ay maging tapat sa Panginoon. May mga empleyado, dapat ay maging tapat sa Panginoon. Kung ikaw ay may negosyo, maging tapat sa Panginoon. Kung ikaw ay estudyante, bilang magulang, dapat tayong maging tapat sa Panginoon. Sa aming mag-asawa, isa sa madalas naming discussion, hindi kung ano yung gusto namin, kundi ano ba ang sinasabi ng salita. For example, sa pagpapalaki sa mga bata, maniwala ho kayo, ayoko namang mamalo. Ayoko. Pero ano bang sabi ng salita ng Diyos? Kuha niyo ho? Ang layunin ay hindi yung parenting style na ginamit sa akin o parenting style na ginamit sa aking asawa, kundi ano ba kasi sinabi ng salita ng Diyos? Paano ba natin ito gagawin? Hindi magiging perfecto, pero yung nagsusumikap kang gawin yung sinabi ng salita ng Diyos, hindi yung magsusumikap kang, hindi, mas magaling yung paraan ko. Pwede kong palakihin ang anak ko sa paraan ko, hiwalay sa sinasabi ng salita ng Diyos. At tingnan nyo, magagawa ko ng mas mabuti kaysa sa paraan ng Panginoon. Maging tapat na magulang. Maging tapat na asawang lalaki. Maging tapat na asawang babae. Again, ang pamantayan ay hindi yung mga kumares at yung mga marites at yung mga kumpares. Ang pamantayan, ano bang sinasabi ng salita ng Diyos? Tayo ay maging tapat sa Panginoon kung saan man niya tayo tinawag. So makita ho natin, not just pag Sunday morning, kundi nasa labas. Ano man ang gawain na kung saan tayo nilagay ng Panginoon, tayo ay masumpungang tapat. Point, in a true believer, there is a real, conscious, and deep commitment. Sa isang tunay na mananampalataya, merong totoo, merong conscious, ay minsan sinasadya niya, at merong malalim na commitment. Isang halimbawa, makikita natin sa Acts chapter 2, verse 42, and they what? Continued steadfastly. Sila hindi lang basta nagpatuloy, sila ay nagpatuloy na mainam. Sila ay nagpatuloy na may katatagan. Meron silang commitment. Saan? In apostles' doctrine, sa mga pagtuturo ng mga apostol, sa mga doktrina ng mga apostol, in fellowship, that is in our communion with the brethren, in the breaking of bread, and that is in the communion sa ating Lord's Supper, and in prayers. Committed, may commitment, may faithfulness. Colossians chapter 3 verse 16 ang sabi, "Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom,
teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. And whatsoever you do in word or in deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. Tingnan lang natin dito, tayo ay dapat tapat sa Panginoon sa kanyang mga katotohanan. Let the word of Christ dwell in you richly. Tayo maging tapat sa Panginoon sa ating relasyon sa mga kapatiran, teaching and admonishing one another. Merong concern, merong faithfulness sa isa't isa. Tayo ay dapat magtapat sa Panginoon, singing and with grace in your hearts to the Lord. Tayo maging tapat sa Panginoon saan man niya tayo tinawag, whatsoever you do in word or in deed. Ano man ang ginagawa mo, sa salita man o sa gawa, do all in the name of the Lord Jesus. Gawin natin sa pangalan ng Panginoon. Gawin natin bilang pagbibigay dangal sa pangalan ng Panginoon, giving thanks to God and the Father by Him. So muli, andun yung faithfulness. Sana makita natin ang faithfulness sa Diyos ay hindi lang yung pag-attend natin tuwing linggo. Kasama yon. Yes? Yung faithfulness sa Diyos, kasama yung pagdating natin on time. Kasama yung mga ginagawa natin sa ministry. Kasama lahat. Ito natin yung faithfulness. Pero hindi lang yun. Ang faithfulness sa Panginoon ay not just every Sunday, but 24/7. 7 days a week. Be an example in faith or in faithfulness. And lastly, not just in faith, but also in purity. Purity. The essence of purity lies in the state of being uncontaminated. Pag sinabing pure water, walang halong dumi. Ibig sabihin, malinis. Walang contamination. Unaltered, hindi binago. Undiluted, hindi binanlawan. Tama ba binanlawan? Binantuan, hindi binanlawan. Binanlawan, sabon yun eh. Binantuan, walang banto. Walang halo. Puro. Pure. Purity. Completely free from any form of evil or pollution. Na dapat daw ang mga mananampalataya maging halimbawa sa kalinisan. And not just kalinisan na naliligo ka 5 times a day, hindi yun ang ibig sabihin, kundi kalinisan ng pagkatao at ng budhi, kalinisan ng lahat ng area as we have seen, sa bibig natin, sa motibo natin, sa ginagawa natin, sa pagmamahal natin, sa katapatan natin, kalinisan sa lahat ng ito. Not all things connected to the worship of God in the Old Testament is characterized by purity. Pag binasa mo ang bagong tipan, malaki ang concern ng Diyos sa purity pagdating sa pagsamba sa Kanya. Halimbawa, yung mga offerings, just to give an example, hindi pwedeng kahit aling hayop i-offer mo sa templo. Bawal ang may pilay, bawal ang hayop na may sakit, bawal basta dapat yung pinaka-the best na hayop, yung pinaka-malusog, yung pinaka-maganda, yun ang dadalhin sa templo. Sa priest, alam niyo ba yung priest, bago kunin yung alay ng mga tao at ialay sa Panginoon, siya mismo ay mag-aalay muna para sa kanyang sarili. Yung mga tao, mag-aalay sila ng mga burnt offerings, sin offerings. At kahit yung mga bagay sa templo, lahat ng ito ay may mga guidelines, may mga utos ang Diyos kung paano panatilihin ang kalinisan. Well, hindi dahil takot lang ang Panginoon sa germs. No. Kung hindi ito ay sumasalamin sa Diyos na pure, sa Diyos na banal. At ito rin dapat ay masalamin at makita sa buhay natin bilang mga mananampalataya. This is of great importance because the God whom we worship is pure. He is holy. Kaya kailangan ng kalinisan, ng kapuruhan sa lahat ng bagay sa templo dahil ang Diyos ay Diyos na pure. Ang Diyos ay Diyos na holy.
As Peter said, 1 Peter 1:15, but as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation. Dahil ang Diyos ay banal, dapat tayo ay banal din naman. In all manner, sa lahat ng uri ng pamumuhay, sa lahat ng area ng ating buhay. Hindi paglinggo lang. Because it is written, be ye holy. At anong rason? For I am holy. Dahil ang Diyos ay banal. So we should be pure or holy in our motives. Pag-aralan natin kanina. Pagdating sa ating motibo, masumpungan ng Diyos na ating mga motibo ay malinis. Ang ating mga motibo at yung nasa likod ng ating mga gawa at mga aksyon ay mga motibong makadiyos. We should be pure in our actions. Hindi uobra yung, mahal ko si Lord sa puso ko kahit ganito ang ginagawa ko. No. We should be pure sa ating mga ginagawa at sa ating mga motibo. We should be pure at particularly dito may matinding diin ng salita ng Diyos. We should be pure in our sexuality. May matinding diin dito ang salita ng Diyos. Bakit? May malaking danger maging sa mga mananampalataya sa aspeto ng sexualidad. Ang sabi ng salita ng Panginoon, 1 Thessalonians chapter 4, verse 3, for this is the will of God, even your sanctification, that ye should abstain from fornication. Ito ang kalooban ng Diyos, ang inyong sanctification, ang inyong kabanalan, ang inyong pagpapakabanal. Particularly, ang sabi ni Apostol Pablo, that you should abstain from fornication. At yung Greek word, sa likod ng word na fornication is the Greek word porneia, na kung saan galing yung salitang pornography. Na hindi lang ito basta fornication, that means sexual relationship between two unmarried parties. Hindi lang yun ang pinupunto, kundi any sexual activity outside marriage. Ito ang kalooban ng Diyos na tayo ay maging malinis. Sadly, sa isang banda, ito yung magandang restraining grace ng Panginoon sa bansa natin. Hindi pa ganung kagarapal. I'm not saying wala. Malaki ang problema. Naalala ko as early as way back 2000, gusto ko sabihin 2009, 2008, nabigyan kami ng opportunity magturo sa isang high school, public high school sa San Simon, Pampanga. At ang sabi, hindi ko makalimutan yung sabi ng isang teacher, Brother Paul, second year, third year high schools. So mga ilang taon yun? 16? Mga 16 years old? 15, 16? Sabi nila, Brother Paul, kailangan nila yan pagtuturo tungkol sa Bible kasi kung ano-ano ang pinanonood nila at ginagawa nila. As early, wala pang wifi nun. Wala pa. Mga magulang, pakaingatan niyo ho kung anong na-access ng inyong mga anak sa kanilang mga devices. Meron hong bata dito sa ating church dati. Siguro 4 or 5 years ago. Mga 4 years ago. Ang sabi daw nung kaklase, i-search mo, S-E-X, i-search mo. Sabi nung kaklase, sa bata. Elementary. Ang pornografiya, ang sexual na kasalanan ay napakalaganap. At ang sabi ng salita ng Panginoon, you should abstain. Layuan mo, humiwalay ka, umiwas ka. Muli, ang nagdisenyo ng sex ay ang Diyos. Pero dinisenyo niya ito sa ilalim ng kasal.
Sexual activity between a man and a woman under marriage is God glorifying. Outside marriage, it's sinful. Sa ilalim ng kasal, naluluwalhati ang Diyos. Sa lumang tipan, sa labas ng kasal, sa lumang tipan, death penalty. At mapapansin ho natin, pagdating sa mga kasalanan, mayroong mga uri ng kasalanan na talagang paulit-ulit binibigyan ng Biblia. Alam niyo kung ano yung isa? Ito yun. Yung mga kasalanang sexual. Dahil isa ito sa mga pangunahing instrumento ng demonyo para sirain, wasakin ang marami. Sabi ni Adrian Siegel, siya ho ay isang babae. Sangayon sa kanyang testimony, pwede nyo makita siya online. Sangayon sa kanyang testimony, naligtas siya nung 23 years old siya. 23 years old siya naligtas. Pero bago siya naligtas, siya ay involved sa isang immoral na paraan ng pamumuhay. At laking pasalamat niya sa Diyos na iniahon siya ng Panginoon mula doon. At ang sabi ni Adrian Siegel, sex is not a right, nor did God design it to define our identity. Our identity is in being children of God. Ang ganda ng statement na yung mga kapatid. Totoo yun. Ang sabi ng Biblia, for we are complete in Him. Hindi ka kumpleto pag nagka-boyfriend ka. Hindi ka kumpleto pag nagka-girlfriend ka. At hindi ka rin magiging kumpleto kapag nagka-asawa ka. Kahit wala kang girlfriend, kahit wala kang boyfriend, kahit wala kang asawa, kumpleto ka pa rin. Kaya ito yung pag-asa, mga kapatid. Sa mga may asawa na, hindi madali. Sana makuha nyo, hindi madali. Pero pag dumating ang araw na mauna ang asawa mo, masakit, malungkot, mahirap, pero kumpleto ka pa rin. Kay Kristo. Medyo hiwalay ako ng konti. Hindi ko makalimutan yung nung dinala dyan si Brother Rogelio Ardiente sa IC. Ako yung nagbukas ng pintuan ng L3 para kunin na yung bangkay ni Brother Rogelio. Hindi ko makalimutan kung paanong dinapaan ni Sister Gemma yung bangkay ng mister niya na halos pinipilit gisingin. Paano magagawa? At ang sasandalan pa rin ng Kristiyano ay hindi, walang problema, maraming pera sa bangko. Hindi yun. Walang problema, malalaki na mga hindi yun. Ang sasandalan pa rin ng Kristiyano ay Ebanghelyo. We are complete. Our identity. Listen, mga young people, ay ang identity niyo ay wala sa barkada. Wala sa acceptance ng barkada. Ang identity natin bilang mga Kristiyano ay tayo ay mga anak ng Diyos. It is not meant to be a way to gain power or acceptance. Dahil sa iba, listen, sa iba, ang termino ngayon ay pag marami kang body count. Na-encounter niyo yung term na yun, body count, that means nakakailang lalaki ka na o nakakailang babae ka na. Akala nung iba, yun yung paraan para maging accepted. Akala nung iba, yun yung paraan para maging powerful. No. Yun ay patunay na ikaw ay alipin ng kasalanan. Hindi ka free, you're not accepted. Men and women of God do not use sex as a means of gratifying selfish desires, but instead lovingly as a means of serving one another in the genuine intimacy and love in marriage. Valuing and pursuing purity. Listen, valuing and pursuing purity will honor God and heighten the joy we experience in this wonderful gift. So we must be examples of purity. Out of fashion ito sa panahon natin ngayon. Tatawagin kang old fashion, tatawagin kang manang, tatawagin kang weirdo.
Tatawagin kang abnormal. Sa mga lalaki, mga young people, baka tawagin kayong bakla. Bakla ka ba? Ba't virgin ka pa rin? Kuha niyo ho? Pero sa biyaya ng Panginoon, huwag kang magpapatangay. Tumingin ka sa krus ni Kristo, tumingin ka sa Ebanghelyo, at nawa yun ang maging angkla mo. At maluwalhati natin ng Diyos, maging sa aspeto na yon ng ating pamumuhay. Here's the point, what we do when it is not Sunday. Anong ginagawa natin pag hindi linggo? True Christian worship is not only on Sundays, but it is a daily life character and commitment of a true believer. Ang tunay na pagsamba ay hindi lamang tuwing linggo, kundi araw-araw na katangian ng buhay ng isang tunay na mananampalataya, which is corporately expressed and celebrated on the Lord's Day. Nagsasama-sama tayo tuwing Lord's Day at ine-express natin itong papuri at pagsamba sa Panginoon na ginagawa natin mula Lunes hanggang Sabado. Walang iniwan yan, just for an example, walang iniwan yan sa pagluluto. Diba, nakapagluto ka ng masarap? Sino mga nagluluto dito? Taas ang kamay? Nakapagluto ka ng masarap, ano? Ang bihira. Mukhang na, tsambahan ko to Talagang pamatay to Woo! Hindi ka makapaghantay. Na umuwi na ang mga tao sa bahay. Bakit? Gusto mong i-share. Gusto mong i-share yung masarap. Tama? Hindi, Brother Paul, gusto ko akin lang yung masarap. Iba yun. And sabi nga I believe si John Piper nagsabi, isa sa joy ng pagka-experience ng masarap at pag-express nito, ng appreciation mo dun sa maganda at masarap, ay yung pag-share nito. Tikman mo. Okay, di ba? And mula Lunes hanggang Sabado, we worship God individually. And we come together, taste and see that the Lord is good. Purihin natin ang Diyos, sambahin natin ang Panginoon na magkakasama. Dahil nalasahan ko, nakita ko, naranasan ko, buong linggong ang pagiging mabuti, pagmamahal, pag-iingat ng Panginoon, yung kaligtasan ng Panginoon. We come together and we worship together. May our daily lives be an example of a true worshiper of God. So dito ho tayo matatapos ngayong umaga sa ating Sunday School. Meron doon ba may tanong? Question po. Taas lamang po ang kamay. And pakisabi ang pangalan and question. Hello. Good morning, Brother Paul. Morning po, Brother Justin. Ako po si Jusnel. About nabanggit po kasi dun sa Matthew 6 verse 5 yung about sa praying in public. No? Ask ko na lang din po kung kapag ba nagpe-pray tayo, halimbawa nasa restaurant or karinderya, nagpray tayo para sa food, may mga times na mafe-feel mo na para kang hypocrite. Is it valid na parang ano ba dapat yung maging feeling nun or view mo about praying in public about sa food, pagdating sa food? Okay, thank you very much. A very good and practical question. Again, pwede kasing mangyari na ginagawa natin ang makadiyos na bagay sa hindi makadiyos na dahilan. Maaaring pwede kang maging ipokrito na gusto mong mapansin ka ng iba. Or maaaring out of just mere routine, pero hindi ka naman talaga dumadalangin sa Panginoon. Nasanay ka lang. Kasi mula nung bata ka hanggang tumanda ka, nagpe-pray ka bago kumain. Ngayon, hindi mo magawang sumubo. Parang may kulang habang hindi ka nagpe-pray. Pero baka dumudulas ka sa ritualism, ritual na lang siya, nagagawin mo, pero hindi ka na talaga dumadalangin sa Panginoon. So now,
ano ang magandang gawin? I believe yun yung pinaka-question. Ang utos pa rin sa atin ay pray without ceasing. So hindi option na itigil ang pananalangin. Therefore, ang kailangan nating bantayan ay yung ating damdamin, yung ating motibo. At kung sakali man na sense mo ang iyong sarili na ang motibo ay mali, you're acting like a hypocrite or maybe just going through the routine just to satisfy yourself para, nakapapray na, okay na, ask for forgiveness. At sa biyaya ng Panginoon ay nawa magawa mo sa mga susunod na panahon na hindi na ganun. Now, muli nga, hindi option na ihinto. Maganda pa rin, kahit yung mga anak namin, sila Timmy and si Leah, sinasanay namin, naiintindihan na ba nila yung mga sinasabi? Hindi naman, sa prayer. Hindi. Pero sinasanay namin sila. So maganda na may kasanayan. At yung kasanayan, in a sense, ay magiging guardrails natin na hindi tayo masyadong liliko o babagsak sa napakalalim na kalagayan. Dahil nahandun pa rin yung kasanayan. Walang iniwan yan sa isang atleta na sanay siya araw-araw, gigising siya 5 a.m. para magsimulang mag-ensayo. Araw-araw, 5 a.m. Nung hindi na siya atleta, anong oras pa rin siya gumigising? 5 a.m. pa. Nasanay siya at productive pa rin siya. So again, tuloy pa rin, gawin pa rin. Hindi option na tumigil sa pananalangin. Ang kailangan bantayan at iayos ng mainam ay yung motibo. I hope na nakatulong po. May question pa ho ba? Question? Kung wala na, ay titingnan ko ho online. Kung wala namang PM sa text message. Nag-text ho si Brother Boy, ang sabi ito, disqualified na pastor, nangalo niya sa member pero nagpapatuloy pa din na pastor. Okay lang ba yon? No, hindi po okay. Surely saved ba yung pastor na yon? Hindi ko ho alam. Ano dapat gawin ng mga members as true Christians? Idaan sa disiplina ang pastor. Kaya ho dapat talaga ang church ay natuturuan ng proper church discipline at hindi pa pwedeng exempted ang pastor. Mga kapatid, nasabi ko ito sa inyo, naka-fellowship ako ng isang abogadong pastor na meron daw mga churches na sang-ayon sa kanilang laws of incorporation, sa bylaws ng church mismo, bawal idisiplina ang pastor. Kung ganun ang bylaws ng isang church, hanap ng iba. Napaka-mapanganib. Now, pwede bang, parang si Haring David, pwede bang mahulog sa kasalanan ang isang pastor? Yes. Pwede bang mahulog sa grabing kasalanan? Yes. Hindi lang basta grabe, nangalo niya, nagpapatay pa. Pwede bang mahulog sa napakatinding kasalanan? And hindi lang 2 araw yun. Okay? Malamang hindi lang isang buwan yun. Okay? It took time na, tapos nirebuke siya ni Nathan the prophet. Pero siya pa rin ay isang tunay na mananampalataya. Now, yun ang malaking pagkakaiba. Si David nagsisi. Kaya nga napakaganda talaga at napakalaki ng wisdom sa church discipline. Dahil yun ang habol. Tatawagin ang kapatid sa pagsisisi. Pero pag nahandon sa katigasan sa kasalanan, at pag sa buong church na tinatawag siyang magsisi, ngunit ayaw pa rin, ano nang utos ng Panginoon? Doon mo na siya ituturing. Doon mo pa lang siya ituturing. Bilang isang hindi mananampalataya. Now, yes, yun yung pinaka-ideal. Sadly, may mga churches na sinadyang hindi turuan ng mga pastor nila ng church discipline. At exempted ang mga pastor nila sa church discipline. May sinabi ang 1 John, kung ang isang tao ay nagpapatuloy sa kasalanan, hindi siya mananampalataya. Hindi siya mananampalataya. So, muli, ay kailangan nating maging maingat at maging discerning sa mga bagay na ito sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Baka meron hong hahabol ng question sa ating pinag-aralan about worship? Kung wala na, sana ho maging malinaw sa atin
na ang mahalaga hindi lang yung araw ng linggo, kundi yung buong 7 araw ng isang linggo ay mahalaga sa ating pagsamba sa Panginoon. Let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa mga paalala ng iyong salita. Tunay, Panginoon, wala sa amin ng immune sa kasalanan. Lahat kami ay nasa proseso ng kabanalan. Tulungan mo kaming maging mapagbantay, O Diyos. Tunay, Panginoon, madali kaming makakita ng puwing sa iba, pero madalas kami bulag sa aming mga sarili. Nawa, gamitin mo ang liwanag ng iyong salita. Expose mo kung saan kami may mga kulang, may mga kasalanan. At sa biyaya mo, O Diyos, kagaya ng sinabi mo sa iyong salita, Panginoon, tigilan namin ang gawa ng mga masasama at gawin namin ang mabuti sang-ayon sa iyong salita. Pagpalain mo po ang aming time na ito, maging ang time ng fellowship, lalo't higit, Panginoon, ang aming oras ng pagsamba, nawa patuloy kang maitaas. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. 10:05 po, balik ho tayo para sa atin hong gawain ng pagsamba. God bless po.